we're back mga kada. Ang pagiging veterinarian po or doktor para sa mga hayop ay isang propesyon po na kasing halaga ng pagiging doktor po para sa mga tao. Ganon din po siya kahirap pa. At kaya naman ngayon, International Day of Veterinary Medicine, makakakwentuhan naman natin dito sa Pet Hooray segment natin isang veterinaryong na pinili isara ang kanyang clinic para magbigay po ng mura at madalas ay libreng veterinary services po sa mga kapos sa bulsa ng mga fur parents. Kasi marami po tayo dyan. Ito. Kaya please welcome dito sa Kada Umaga ang vet ng bayan, Dr. Noel Manalo. Magandang umaga, Diana. Magandang umaga po. Sa ating mga giliw na taga-subaybay ng Kada Umaga at sa lahat ng mga kada at sa lahat ng mga veterinaryo sa buong mundo. Yes. Good morning po, sir. And welcome po ulit dito sa Kada Umaga. Ito, Doc, bakit po yung pagiging veterinarian po ang napili niyo pong profession? Sa lahat ng mga meron ng mga ibang pwede. Pero ang puso niyo po ba ay puro para sa Tama mga... po kayo. Dahil bata pa lang ako, lumaki na ako sa farm. Lahat ng kahayupan o Kasama hayop, mo. kasama ko sa farm, siyempre. Sa bata pa lang tayo, exposed na tayo. Kaya yun ang naging dahilan para tayo ay maging isang veterinaryo. Para sa kalaman ng mga kada natin, ilang taon ba ang ginugulgol para maging doktor ng mga hayop? Ang Same lang ba pagiging to? doktor ng isang hayop ay 6 na taon po ang gugugulin natin. Ngayon, kung tayo po ay paluko-loko sa school or minsan hindi may iwasan, mga pasaway na estudyante, siyempre. Totoo naman, Kaya mayroon dapat yan. maging mabait tayong estudyante. Kada isang subject na ating ibabaksak, katumbas ay 1 taon. Kaya Ay, totoo, no? bawal po ang bumaksak at magloko sa habang tayo estudyante pa lang. Kumusta nung po yung time, can I call you vet ng bayan na lang? Yes, po. Amiga. Yes, I'm amiga. I'm your amiga for today. Ito, kayo po ba ay, syempre nag-behave po kayo sa school nung time niyo? Behave tayo, semi-behave yan. Sabihin natin semi-behave dahil ako ay 7 taong kumuha ng pagiging kursong veterinaryo. Pero yung outcome naman, napakaganda po. Kasi ngayon, kayo po ang vet ng bayan. Pag-usapan natin ito. Po. Sige po. Thank you. Amiga. Ilang taong ka na rin na nagkaroon po ng sarili mong clinic bago ka nag-decide na isara po ito at maging vet ng bayan po kayo? Since 1999, namasukan muna ako for 2 years sa isang klinika sa Maynila. Then after nung 2 years na nakakuha na tayo ng experience, naglagay na po tayo ng sariling clinic. Wow, very good. Then after ilang years na pagdesisyonan natin na isara lahat ng clinic, then mag-focus po tayo sa kalsada o sa mga masang Pilipino kung tawagin. Oo, tama. Limited ang yung budget para sa kanilang mga farm parents kasi napakadami pong farm parents na talagang yung puso nila nasa aso pusa. Kasi kasama na natin sa pamilya, kapamilya na din ang ating turing. Minsan mas higit pa sa pamilya. Totoo yun. Parang mga pusa ko po, Dok. Oo, kaya lang, ayan, may pet pala si Amiga. Oo, 8. 8, ang dami. Dati may 3 So, hindi akong lang kayo, kala nyo yung mga may pera lang or pati mga mahihirap, kahit mga street dweller, lahat ng antas ng lipunan ng mapamahirap, mapamayaman, ay nagmamahal po sa aso at pusa. At importante rin na alagaan po natin sila ng mabuti. Na minsan, makikita natin, may mga fur parent na hindi ganun ka-responsable, di ba? Pero wait lang, kasi na-curious lang ako dito. Kinuwento mo na may mga clinics po kayo muna, pero nag-decide po kayo na i-give up yan para lang... Tama po, Amiga. Ano po yung reason kung bakit po kayo na biglang... Unang-una, nakikita ko sa naging isang problema ay mahilig ang mga Pilipino sa pets. Ang problema ng iba, walang kakayanang gumastos pagdating sa mga maintenance like deworming, bakuna, at saka ang pinakamalala dyan yung pagka nagkasakit, wala na silang kakayanan. So, tititigan na lang nila yung kanilang mga alaga na kawawa naman din yung mga farm parents sa walang panggastos. Totoo yun. Kahit gusto man nilang lumapit sa isang
vet clinic, syempre po, pag sa clinic, talagang normal na meron talagang May fee. bayad, So, oo. wag naman sana magtatampo yung ating mga poor parents na walang kakayanan kasi talagang normal po yun. Correct. That's just a common, it's normal. Ganon po talaga, may bayad po Opo. talaga yan. Kaya kayo po ay napakamabuti ng puso. Salamat po, Thank you amiga. for what you do. Saan po kayo madalas pumupunta to offer your services po? Ang area ko po, within Metro Manila, buong Kamaynilaan, Bulacan, Calabarzon, hanggang minsan Quezon Province, dumadayo po tayo. Pero ikaw mismo po din, Ako po umiikot? mismo, kasi wala pong Galing. ibang gagampan ng gantong klaseng trabaho po. Ang tungkulin. ang galing po. So, pero may mga tumutulong din sa inyo. Hindi lang po kayo Bali, mag-isa. dalawa kami, kasama ko yung assistant kong si Philip. Plus driver na din. Nice, assistant, nice. Yeah. You need helper. someone with you, of Yes. course. Ano po So, yung mga usual, Doc Noel, yung mga usual na cases na nakikita nyo po na dapat, eto, sinabi ko yun to off-cam, so sa kanya, may mga binabaliwalang ng mga tao, ng mga problema ng mga hayop, pero dapat talaga, ifo-focus natin yun. Kasi diba, sabi mo nga, they're one of us eh. It's like part yes, of the opo. family. Ano yung madalas na problema na makikita natin sa mga fur parent na Pinoy na doon sa mga alaga nila? Kadalasan ng problema, napapabayaan nila yung mga schedule ng kanilang mga health... Vaccination ba yun, Like vaccination, Oo. deworming. Deworming, sobrang Yan, importante. importante. Gaano Then, kadalas ba dapat? Once lang ba yun? Kapag Ang banlilit lang deworming sila? every 3 months based sa libro. Pero kung walang budget, at least twice a year. So, starting ang pagdi-deworm, 1 month old, then Yes, pag maliit kailangan pa lang. walang bulate, then 5-in-1 vaccine, 4 na series yun, every 2 to 3 weeks ang interval, then annually po. So, Gaano ka-importante ang pagkapo? Kasi yan ang nakikita ko lagi, di ba? Dapat talaga. pagkapon. Oo, Opo. mga... Importante po ang pagkakapon. Gaya ngayon, Kapon pala. napakadami po ng stray dogs, stray Correct. cats. Dumadami sila, lalo na sa mga talagang mahihilig na hindi naman nila makontrol yung population ng kanilang alaga. So, ang mangyayari, mapapabayaan dahil pag dumami po ang population nila, tayo din naman may problema Totoo dahil yun. napakahirap nung magpakain, yung pag-funding sa pagkain. So meron naman tayo ngayong low-cost kapon na tinatawag na ganon. nag-iikot sa buong Pilipinas. Yun yung mga grupo ng mga veterinaryo. Na gumagawa din po yun Yes, nila. low-cost Nag-neuter po kapon or- sila yes. for free. For free or yung iba naman low-cost. So Ayun. napakagandang bagay na po yun at tulong sa mga farm parents. Totoo, kasi kailangan po talaga para hindi sila mag-multiply na walang mag-aalaga sa kanila. Kailangan po talaga mag-neuter yung mga... At isang magandang dogs and bagay pa, cats. pagka na-neuter or nakapon or na-spay, Yes. naiiwasan po yung mga sakit gaya ng mga tumor, mga tumor, or yung mga uterine infection. So, Totoo, no? napakagandang bagay po nun. Paano po yung, kung medyo extreme na po yung problema ng isang hayop, i-treat mo? Halimbawa, need ng operasyon or kailangan po ng, let's say, x-ray, mga ganon. Paano po ginagawa? So, ang vet ng bayan po kasi, ako po mismo si Doc Noel, ay isang simpleng veterinarian na sabihin nating payak at simple ang ating sistema. Dahil nga, pinattern natin yung ating practice sa kakayanan po ng mga masang Pilipino, kung tawagin, maliliit na, kumbaga, Maliit yung mga walang budget, maliliit ang budget, mga walang-wala. So, Opo. hindi nila kaya yung mga x-ray, Opo. ultrasound, blood test. So, ang ginawa natin, nag-create ako ng sarili kong sistema. Ito yung mga old school, kung tawagin. Okay lang. O lumang As long as pamamaraan. it's effective, di ba? Oo. So, At, meron pa po yun yan. Yun po ang ating ginagawa sa ngayon. Okay. Like yung pagsuswero sa bahay. So, hindi naman lahat ng clinic tumatanggap ng Totoo ng isuswero din pauuwi. Kasi nga, sabihin natin bawal po sa aming mga veterinaryo. Pero medyo nalalabag po natin yon. Pero kumpara naman sa pagtulong, siguro naman maiintindihan naman ng lahat. Sa ngayon po, Doc Noel, marami mo na po natin natulungan. Kayo po, marami na ang mga hayop.
Mga Ano masasabi mo? mga aso't pusa, yes, madami naman po tayong nabibigyan ng libreng konsultasyon Ang galing. at mga libreng panggagamot, lalo na yung mga par parents na may cancer. Opo, oo nga. Madaming ganon na, siyempre, yung pampagamot na lang nila sa sarili nila. Oo, mahal na yung gastos Sasabihin nila. ko na lang, wag na po kayo magbayad kasi panggastos nyo na lang yun. Regalo ko na lang sa aso nyo. Paano yan, Doc, kapag tinutulungan mo yung isang tao, meron ba silang nabibigay din po sa inyo ng something? Kasi di ba usually gano'n parang kahit pagkain, kung ano man Opo, lang. okay naman yun. At least yung iba nga, binabayadan pa ako. Kaya May, nga. may cancer na nga, magbabayad pa para sa services ko as a vet, na ginamot ko ang kanilang fur Kanilang babies, alaga, ang kanilang oo. dog or cat. So, nakakahabag namang singilin din po. Kumbaga, nire-regalo ko na lang sa kanila Oo. yung aking fee. Yung services mo. Opo, minsan nga, nagiging abonado pa ako. Oo nga naman, kasi... May mga case kasi na pag naawa ako, binibigyan ko din ng financial support. Kung talagang mahirap na mahirap yung Grabe po. par parents, inaabutan ko po kahit ilang yung base sa ating kakayahan. May tatanong lang Opo. kita, Doc Noel. Paano po yung sa inyo? Paano po kayo, yun, kasi I'm sure there are very generous yung mga patients or mga fur parent na I'm sure naman natutuwa po sa inyo, may bibigay. Katulad sa sabi nyo, yung iba nga, kahit alam mo kapos yung budget nila, bibigay pa rin sa inyo ng something, di ba? Pero paano po kayo? Paano po kayong makakapag-survive sa kung lagi pong free? O paano ng ating, hindi naman siya palaging free. Actually, meron akong mga client na merong kakayanan or mga see. mayayaman din, Opo. mga nasa villages. So, doon na lang tayo bumabawi. Then, meron din tayong project, yung Animals Helping Human. Can you tell us about your project? Animals Helping Human na isang project ng Bet ng Bayan na kung saan yung part ng kinikita ng Bet ng Bayan o ako Opo. ay binibigay natin sa mga piling mahirap na may cancer. Wow. So, Animals Helping Human. Ang galing. Galing sa panggagamot ko sa aso. Ang ganda ng project mo na yan. So, paano ginagawa yon? Halimbawa, community service. Kung tawagin, isang malawakang serbisyo sa isang lugar, baryo, villages, subdivision. Mag-organize yung isang subdivision. Gaya kahapon, isang shelter, 50 dogs. Yan, yung nakikita natin sa screen. Ayan. Oo. 50 dogs ang aking kinater na magpabakuna ng anti-rabies. Ang sabi ko, ang shelter kasi is yung mga abandoned dogs, yung mga minaltratong aso. Doon dinadala. So, sinisingil ko din since may budget naman sila. Pero yung pinagkakitaan kong gano'n na shelter, hindi ko naman kukunin, ayokong maging kita yan. So, ang Mapupunta gagawin sa natin, project. ng Animals Helping Human, ang pinaka-recipient noon ay yung mga may cancer na tao. Piling mahirap. May cancer, bedridden, like mga hydrocephalus, project mo na leukemia. We should promote that, Doc. So, yun yung ating kadalasang pinagkukunan, yung community din. Ang galing po. Ay, sobrang natutuwa po ako sa iyo. Salamat po, Napakabuti amiga. ng iyong puso. Sana po pwede natin i-promote pa itong Opo. Animals Helping Humans. Ay, saan po natin kayo pwede i-follow po at paano po namin pwede mag-reach out? Okay, meron tayong FB page, Bet ng Bayan by Doc Noel, YouTube channel din, same, Bet ng Bayan by Doc Noel. Then, yung pala, Ayan, nasa yung screens mga kada. meron din akong CP number doon. Pwede po tayong mag-message doon sa mga magpapaservice po para at least makapaglikom tayo ng sapat na pondo para mas maitulong pa natin sa mga taong piling mahirap na may sakit cancer pa. po. Opo. Usually cancer and bedridden. Ayun, malapit yan sa puso ko, Doc Noel, kasi ako ay cancer survivor po for 7 years na po. Kaya ang ganda ng project niyo po, sana po mas maraming po matutulungan po and mas maraming din magsasend ng more resources po sa inyo para mas matutulungan mo po ang mga iba pang tao So, at sa mga pamamagitan lang ng panggagamot, hindi naman tayo humihiling ng fundings na as in financial funds. Yung mapalakas lang natin yung services and yung gaya nun, yung malawakang services. Kasi ang daming shelter din dito sa atin, sa buong Pilipinas. Ang dami din ng mga tao na
pabaya. Correct. Pagka may sakit, pababayaan na lang yung yung mga alaga nila. mga alagang aso Ano po na yung pwede pag-alagala sa kalye. Ano po pwede nyo ibigay ng last payo sa ating mga kada? Lalo po yung mga nag-iisip pa, ay, holiday season na ngayon, baka gusto kong makuha ng alaga. Pwede nating encourage sila mag-adopt? Kasi Okay, diba? sa lahat ng kada, sa mga par parents na naghahanap po tayo ng mga cute na 4 na paang nilalang, kung hanggat maaari, wag na tayong bumili. Yes. Mag-adapt na lang po tayo sa mga shelter para at least matulungan din natin yung mga shelter na makabawas sa kanilang alagain, alalahanin, at nang magkaroon sila ng isang pamilya talaga. Yes, that's right. Thank you so much for your Welcome po. time. Ating Welcome vet po. ng bayan. Salamat, amiga. Thank you so much for your time. Ay, natutuwa po ako sa inyo, vet ng bayan. Mga kada, gaya po ng ibang doktor po, ang pagiging veterinaryo po ay isang profesyon na marangal at kahanga-hanga po. Kaya kung walang veterinarians po, sino mag-aalaga at gagamot po sa mga mga bantay at muning, di ba? Yung mga alaga natin. Kaya, ayan, importante po na nandito sila at napakaganda po ng iyong project. Maraming I-follow namin kayo, Vet ng Salamat po. Bayan. Follow nyo na rin siya, mga kada. Napakaganda po ng mga balita na meron siya ngayon. Kaya, Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.